Sa video ito, ituturo ko sa inyo ang step-by-step process sa pagkuha ng NBI clearance. Ituturo ko sa inyo dito kung paano mag-register at kung paano mag-set ng appointment at ituturo ko na rin sa inyo kung paano bayaran ito through online. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos dito i-type lang natin itong clearance.nbi.gov.ph kasi ito po yung legit na website nila. And then may makikita tayong data privacy content. So dito basahin nyo na lang po lahat yan. Kung gusto niyo Tagalog, may Tagalog naman dito. Pero kung okay na kayo dyan, i-click nyo na po itong I agree dito sa baba. And then after that, may makikita kayong advisory dito. So, nandito yung mga valid IDs na tinatanggap nila. And by the way, mamaya guys, i-discuss ko naman lahat yan. So, sa ngayon, i-click nyo po muna itong close. At pagkatapos, kung may makikita na naman kayong ganito, so dito i-click nyo ulit itong close. At pagkatapos, mapupunta na tayo dito sa website ng NBI. So, dito pwede kayong mag-login guys kung meron na kayong account. Pero kung wala pa kayong account, kailangan ninyong munang mag-register. So dito, scroll down lang natin dito sa pinakababa. At dito may makikita tayong do you have an NBI clearance issued from 2014 to present? So para sa mga nakakuha na ng NBI clearance from 2014 pataas, pwede nyo pong i-click itong no at pwede po kayong mag-renew ng inyong NBI clearance. And by the way guys, sa mga gustong mag-renew ng kanilang NBI clearance, may video na po akong ginawa. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box para hindi na kayo mahirapang maghanap. Pero kung kayo ay nakakuha na ng NBI clearance pero noong 2013 pababa na, so hindi na po pwede yan. So i-click nyo na lang po itong no. At pagkatapos dito, kayo nang bahalang maglagay ng gender ninyo at yung civil status. Kung single ba, married, widowed, or annulled kayo. And then dito sa baba guys, ilagay nyo po yung date of birth ninyo. So ilagay nyo po yung year, yung month, at yung day. So make sure guys, hindi po magkakabaliktad yung pagkakalagay. After that, kung okay na lahat, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng first name, middle name, at last name ninyo. So make sure ilalagay nyo po ng tama yung pangalan ninyo, middle name, at apelyido ninyo. Dapat hindi po magkakabaliktad yung pagkakalagay. At pagkatapos dito sa baba, ilagay nyo po yung mobile number ninyo. So make sure active yung mobile number na ilalagay ninyo at the same din sa email address na ilalagay ninyo dito sa baba. So make sure active at nabubuksan ninyo yung email address na ilalagay ninyo. So ulitin ko, dapat active yung mobile number at yung email address na ilalagay ninyo. At next dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng password at confirm password ninyo. So advice ko sa inyo guys, dapat yung password na ilalagay ninyo ay madali lang pong matandaan para hindi nyo po makalimutan kaagad. At pagkatapos kung okay na lahat, i-click nyo na po itong box katabi ng read and accept para ma-checkan. And then may makikita kayong terms of service nila dito. So basahin nyo na lang po lahat yan at kung okay naman kayo, i-click nyo na po itong agree. And then dito sa baba, i-click nyo po itong box katabi ng I am not a robot para ma-checkan. At kung may check na at na-review nyo na lahat at wala namang problema, i-click nyo na po itong sign up. At may makikita po tayong ganito na kailangan ninyong maglagay ng one-time password or yung OTP. Kasi nag-send po sila ng OTP sa cellphone number na nilagay ninyo. So kagaya ng sabi ko kanina, dapat active at nakaka-receive ng text yung cellphone number na ilalagay ninyo kasi magsasend po sila ng OTP. So bali ganito po yung text na marireceive ninyo at nandito po yung OTP. So itong OTP na ito ilalagay nyo po dito. So for example, mga ilang minuto na yung nakalipas pero wala talaga kayong OTP na na-receive. So pwede nyo namang i-click itong resend one-time password or OTP dito. So pero kung meron na at nalagay nyo na dito yung OTP, click nyo na lang po itong submit. At pagkatapos may makikita kayong ganito, OTP verified successfully. So okay na yung OTP. So ngayon may makikita na naman kayong ganito na account activation. So nag-send daw sila ng link doon sa email na nilagay ninyo. So kagaya din ng sabi ko kanina, dapat active at nabubuksan ninyo yung email address na ilalagay ninyo kasi may isasend po sila na link doon. So yun na nga, wala pang isang minuto may na-receive na akong email na kagaya nito.
So ito yung activation link. So nandito yung link na nilagay nila. So para ma-activate yan, i-click natin itong activate account. So ito po. At pagkatapos may makikita po kayong ganito, your account is activated. So pwede na po kayong mag-login doon sa NBI na website. So balik na tayo dito ulit. So ngayon di na tayo kailangang mag-register kasi meron na tayong account sa NBI. So kailangan na lang nating mag-sign in. So dito ilagay nyo po yung email ninyo, yung email address na na-register nyo kanina at yung password na ginawa ninyo. So kagaya ng sabi ko kanina, dapat natatandaan nyo lahat yung mga information na nilagay ninyo. At kung nalagay nyo na at okay naman at wala namang problema, i-click nyo na po itong sign in. And then makakapasok na kayo sa inyong account sa NBI. So dito, nandito yung account information ninyo. So first name, middle name, yung last name kasi naka-fill up na tayo nito kanina. By the way guys, yung mga nakakulay gray dyan, hindi nyo na po pwedeng i-edit yan. Kaya kagaya ng sabi ko kanina, dapat i-check nyo ng maigi yung mga information na nilagay ninyo kasi hindi na po pwedeng i-edit yung mga nalagay nyo na. At dito guys, yung may mga asterisk na kulay pula na ganito, yun lang ang pwede nyong fill upan. The rest na walang asterisk, pwede nyong fill upan yan, pwede rin pong hindi. Ibig sabihin yan, optional lang po. Kagaya nitong nickname, pwede kayong maglagay ng nickname, pwede rin pong hindi. So dito guys, scroll down nyo na lang yan at dito sa pinakababa may makikita kayong birthplace at yung citizenship. So kailangan yung fill upan yan. So kayo nang bahalang maglagay kung ano yung birthplace ninyo at ano yung citizenship ninyo. At dito naman sa baba, yung street, building, barangay, kayo nang bahalang maglagay dyan. So kung ano lang yung meron sa address ninyo, yun lang po yung ilalagay ninyo. Kung walang street, walang building number, wag nyo na pong ilagay. So kung ano lang yung meron sa address ninyo, yun lang po yung ilalagay ninyo. At next dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng family background. So una yung father name. So dito kailangan nyo ilagay yung pangalan ng papa ninyo pero kung hindi nyo kilala at wala naman nakalagay sa birth niyo, pwede nyo pong ilagay yung NA or not applicable. At dito lagyan nyo na rin po ng father's birthplace. By the way guys, kung hindi nyo alam or wala talagang birthplace yung papa ninyo, pwede nyo pong ilagay yung NA. Pero kung meron, ilagay nyo po kung saan ipinanganak yung papa ninyo. At sunod dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng mother's name. So dito ilagay nyo po yung pangalan ng mama ninyo. At dito naman sa baba, ilagay nyo po yung mother's birthplace ninyo. Kung saang lugar pinanganak yung mama ninyo. At pagkatapos dito sa educational attainment, kayo nang bahalang pumili kung ano yung natapos ninyo and dito kayo nang bahalang maglagay ng occupation ninyo. At dito sa baba, pumili na lang kayo kung ano yung religion ninyo tapos dito ilagay nyo po yung height ninyo dapat naka-centimeter po at yung weight ay dapat naka-kilogram. And then dito naman tayo sa completion. Kung ano yung kutis ninyo, kayo nang bahalang pumili kung ano yung kulay ng balat ninyo. At dito naman sa identifying marks, kayo nang bahalang maglagay dito kung may mga palatandaan kayo kagaya ng mga nunal, mga balat. So pwede nyo pong ilagay yan pero kung wala, wag nyo na pong galawin kasi optional lang naman po ito. At pagkatapos kung okay na lahat at na-review nyo na at wala namang problema, i-click nyo na po itong Save Information. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa pag-review ng ating mga information. So dapat make sure ninyo na okay lahat at tama naman yung mga information na nakalagay dito. So kung wala namang problema at okay naman lahat, so dito na tayo sa pinakababa, i-click nyo na lang po itong submit. And then may makikita po kayong ganito, profile successfully saved. So na-save na po lahat yung mga information na nilagay ninyo. So ganun lang po kadali guys at meron na kayong account sa NBI. So ito na po yung account niyo, yung profile niyo sa NBI na website. At dahil sa gusto nating kumuha ng NBI clearance, so kailangan muna nating mag-set ng appointment. So para makapag-set ng appointment, i-click lang natin itong apply for clearance. At may makikita po tayong confirmation dito. So may notice na nakalagay dito guys, if you have a paid reference number from February 21, 2023 to April 12, 2023, pwede nyo pong i-click ito. Kung nakapagbayad kayo at meron kayong reference number, pwede nyo pong i-click itong click here.
Pero kung wala naman, huwag nyo na pong galawin yan. So dito na tayo sa baba sa pagpili ng type of ID. So para makapagpili tayo, i-click lang natin itong select. So ito po yung mga valid IDs and documents na tinatanggap ng NBI. So una is yung UMID or GSIS ID, Passport, National ID, PhilHealth, Voters ID or Certificate of Registration, BIR, PRC license, birth certificate authenticated by PSA, driver's license, Pag-ibig ID, pero may nakalagay dito na hindi daw yung loyalty card. Next is postal ID, certification from the local civil registrar, certification from Malacanang and connection with indigenous group. Next is solo parent ID, company ID, Siemens book, school ID together with current registration card, senior citizens ID, at last ay yung Marina. So dito kayo nang bahalang pumili kung ano yung valid IDs and documents na dadalhin ninyo. At take note kung ano yung valid IDs or documents na pipiliin ninyo, dapat dadalhin nyo po doon sa NBI kasi i-verify po nila yan. So kagaya sa akin, Voters ID or Certificate of Registration yung pinili ko kasi ito lang yung valid ID na meron ako. At pagkatapos may makikita kayong note dito. So kagaya na sabi ko kanina, dapat dalhin nyo po yung valid ID or document na pinili niyo kasi verify po nila yan. At dito naman sa baba, ilagay nyo po yung ID number. So kung ano yung ID or document na pinili ninyo, dapat yun din po yung ilalagay ninyo na ID number dito. Makikita nyo naman po yan sa ID na gagamitin ninyo kung ano yung ID number doon. At pagkatapos kung nalagay nyo na at okay naman lahat, na double check nyo na, i-click nyo na po itong I agree dito sa baba. And then may makikita po kayong important reminder dito na yung registration code or reference number ay may bibigay lang sa inyo pagkatapos ninyong pumili ng payment option. Then yung reference number ay magsisilbing gate pass ninyo pagpunta ninyo sa NBI. So para daw hindi maabala pagpunta doon, dapat nabayaran nyo na po yung reference number na binigay sa inyo. So take note kung ano yung payment option na pinili ninyo para makapagbayad, dapat yun din po yung gagamitin ninyo sa pagbabayad. For example, GCash, dapat GCash din yung gagamitin ninyo kung magbabayad kayo. At kung okay na kayo dito, i-click nyo na po itong close. And then mapupunta na kayo dito sa pagpili ng date and time kung kailan ninyo gustong pumunta doon sa NBI para makakuha ng NBI clearance. Pero take note guys, dito hindi pa kayo pwedeng pumili ng araw kasi kailangan nyo pang pumili dito ng NBI branch. So unahin po muna nating i-click itong select NBI branch dito sa taas. So dito makikita nyo na po yung NBI branches na pwede nyong puntahan. So kayo nang bahalang pumili kung saang branch kayo pinakamalapit. Pero for example, hindi nyo talaga mahanap yung branch na gusto nyong puntahan, pwede nyo naman pong i-type na lang. So kagaya niyan, Davao. Kasi nasa Davao ako, kaya ito yung mga NBI branches na malapit sa Davao City or nabibilong sa Davao City. So kayo nang bahalang pumili kung saang branches kayo malapit. After nyo makapili, so lalabas na po yung date and time na available. So for example, kagaya niyan, May 1 yung nagkulay pula kasi holiday po yan. So hindi po sila bukas niyan. Sarado po yung NBI. So yung kulay blue, pwede po kayong pumili dyan. So take note guys, yung sa taas is umaga yan. Pag dito sa baba, hapon. So AM and PM. So kayo nang bahala kung anong petsa kayo pupunta doon at kung anong oras, kung umaga ba or hapon kayo pupunta. Basta make sure lang na hindi kayo malilate. So kagaya niyan, April 30 ng umaga yung pinili ko. So ito po. So pagkatapos niyan, dito naman tayo sa baba. So dito makikita nyo po yung amount na mababayaran ninyo. So ang NBI clearance is 130 pesos. At makikita nyo rin po dito yung appointment schedule ninyo. So kagaya niyan, Wednesday, April 30, 2025. So kung saang branch ng NBI kayo dapat pumunta. So makikita nyo po lahat yan. At dito sa baba, makikita nyo po yung mode of payment na pwede nyong pagpilian. So pwede pa kayong pumili ng bank over the counter, online bank, cash payments, EasyPay, 7-Eleven, Visa or Mastercard, GCash, PayMaya, ShopeePay, or DragonPay app.
So kayo na pong bahala kung ano yung mode of payment na gagamitin ninyo at kung saan kayo komportable. So for example, sa atin GCash yung gagamitin natin, kaya ito yung i-click natin. At pagkatapos may makikita kayong reminder dito na once na i-click nyo itong proceed, makakakuha na kayo ng reference number. So pwede nyo na pong bayaran yung reference number na makukuha ninyo. So para makaproceed na tayo, i-click na natin itong proceed. And then may makikita kayong payment transaction summary. So makikita nyo yung multi-purpose clearance ng NBI ay 130 pesos. Tapos dito sa baba makikita nyo po yung appointment schedule. So kagaya niyan, Wednesday, April 30, 2025. Tapos yung saang branch ng NBI, nandito rin po yung address nila. Tapos kung okay na kayo dyan at wala namang problema, pwede nyo na pong i-click itong proceed to payment. For example guys, naka-experience kayo ng ganito, unable to process this transaction, please try again later. So pag ganito, ulitin nyo na lang po yung buong process. Pero pag ganito pa rin yung lumabas, mag-antay na lang kayo ng mga ilang oras at gawin nyo ulit yung buong process. Or kinabukasan na lang kayo, baka may problema lang yung system nila. Pero kung nakaproceed kayo at may nakita kayong ganito, reference number, so ito na po yung reference number na gagamitin ninyo once magbabayad kayo. And by the way guys, baka nagtaka kayo bakit naging 160 yung mababayaran ninyo. Kasi may nadagdag po na system fee na 30 pesos. Kasi GCash po yung pinili natin. So screenshot nyo na lang po itong reference number na nandito kasi ito talaga yung pinaka-importante. Or mas maganda i-copy nyo na lang po yan. Pero for example, hindi nyo na screenshot or na-copy itong reference number, pwede nyo pa rin yang makita. So balik lang kayo dito sa homepage ng inyong NBI account. At kung nandito na kayo, pwede nyo pong i-click itong transactions. At pagkatapos dito, makikita nyo po yung reference number na nakuha ninyo kanina. So kagaya pa rin ng reference number na pinascreenshot ko sa inyo kanina. So pwede nyo na pong i-copy ito or screenshot niyo kasi ito po yung gagamitin niyo sa pagbabayad. Kasi kung nakikita niyo yung status dito ay pending pa. Kung makapagbayad na kayo, magiging paid na po yan. So ngayon babayaran na natin yung reference number na ito gamit ang ating GCash account. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa ating GCash account. At dito kung nakikita ninyo may laman na 1,693 yung GCash account natin. So para makapagbayad, i-click lang natin itong bills. And then dito hanapin at i-click lang natin itong government. Ito po yun. At pagkatapos dito marami kayong government agencies na makikita na pwedeng bayaran ninyo. Pero dahil NBI yung babayaran natin, so scroll down lang po natin yan. Hanggang dito sa baba sa letter N na makikita nyo na po itong NBI. So ito po yun. Or kung nahihirapan kayong maghanap, pwede nyo naman pong i-search dito sa taas, NBI, ganyan lang po. At makikita nyo na po yan kaagad. So i-click nyo na lang po itong NBI. At pagkatapos dito, kailangan nating maglagay ng amount. So yung amount na babayaran natin is 160 pesos. So ilagay po natin dito is 160. At pagkatapos dito sa baba guys, yung reference number, ilagay po natin yung reference number na nakuha natin galing sa NBI website. So bali sa akin, ito po yung reference number na nakuha ko doon, itong MP9. So ito po yung ilalagay ko dito. So make sure guys, tama lahat yung spelling ng pagkakalagay. Mas maganda talaga i-copy nyo para wala talagang mali. At pagkatapos ilagay nyo po yung contact number ninyo dito. At dito sa baba, maglagay din kayo ng email address ninyo. Optional lang po yung paglalagay ng email address, pero mas maganda talaga may nilagay kayo para may proof kayo na nakapagbayad na kayo kasi mag-i-email yan sa inyo. At pagkatapos dito sa baba guys, may makikita kayong protect your bills. So pwedeng i-check ninyo yan, pwede rin pong hindi itong box na ito. Nasa sa inyo na po yan, pero kung i-check nyo, makakaltasan po yung GCash account ninyo. So bali 1% po ng ibabayad ninyo, yun po yung ikakaltas sa GCash account ninyo. Pero sa akin hindi ko na nilagyan ng check. So kung okay na lahat guys, dito na tayo sa baba, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos kung okay na, dito na tayo sa confirmation. So review nyo na lang po lahat yung mga information na nilagay ninyo, pati na yung reference number kasi yun po yung pinaka-importante. Dapat tama po talaga yan. At kung okay na, i-click nyo na po itong confirm. So kung nakapagbayad na kayo, yung pending na makikita ninyo dito sa status ay magiging paid po yan.
At pagkatapos pwede na kayong pumunta sa eksaktong oras at petsa na napili ninyo doon mismo sa NBI branch na pinili ninyong puntahan. And then magdala lang kayo ng proof na nakapagbayad na kayo sa online. At pagkatapos magdala kayo ng mga valid IDs and documents na meron kayo. At doon ka na nila kukunan ng litrato, signature at fingerprints.